Hello mga kamagbubukid, good morning po. Ngayon nga ho ay pupunta muna kami sa aming kabukiran at magagawa ng kama ng punlaan. Alam niyo gaho yung magkakama. Gagawa ho ng punlaan. Good morning, good morning. Ang kitid Hindi nilapadan. Ako nga ho ay tutulong dyan ang paggagawa ng kama. Yan hong mga isang diretsyon yan ay kama, papatagin pa ho yan. Kaya ho may kanal ang bawat tabi ay nang hindi ho magkatubig ang loob ng kama ng punlaan. Yan ho mga kamagbubukay, dahil ang nakuha ko hong pang pantay dyan ay medyo mahaba ang patpat. Wala ho akong makitang maigsi. Yan, pinapantay ho, sinasalok ang magkabilang tabi, tapos sa gitna ibubunton at saka papantayin. Para lang ho nagpipinis ng simento, kumbaga. Kaya kung magaling ka magpinis, ay di maganda ang kama, pantay. Masama din naman ho ang balang-balang, lubak-lubak dahil hindi naiigahan. Masama din naman ho ang sobrang taas ng kama. Yan, goods na ho yung aking ginawang iyan. Kami ho'y dadalwa pa diyan, wala pa ho yung isa kong kasama dyan. Tulog pa yata ho. Yan, sinalubong na ho ako dyan ng aking katulong. At kailan ko pa daw nayari. Ako ho'y tinatawanan sa aking ginagawang pagpapantay. Ay, mas pantay pa naman ang ginawa ko kaysa sa kanya. Napakahirap din naman ho pala ang magganyan. Masakit sa likod. Masakit sa bayawang. Yan nga ho, mga kamagbubukid, kami ho ay tatlo na dyan na nagtulong-tulong. Dumating na ho yung isa pa naming kasama. Alam niyo ho kamagbubukid, talagang ang pagtatanim ho ng palay, bago ho maging bigas sa hapagkainan ay marami pa hong pinagdadaanan. Kagaya nyo ho niyan, ibababad si binhi, tapos magkakama, ipupunla, tapos saka pa ho siya bubunutin, at saka pa rin ho siya itatalok. Yan ho, mga kamagbubukid, yan hong ginawang kama namin yan ay bali 8. Nagawa pa ho kami ng 2 dahil ang amin hong binhi na isasabog na punla ay nasa 8 sako. Kaya lahat hong kama yan ay 10 kama. Dahil ang iba hong kama ay makikitid niya, kaya nagdagdag po kami ng 2. Yan guys, so uwi muna ho kami at kakain. Pagkatapos ho ay patitiningin lang siya ng mga 1 hanggang 2 oras at saka namin isasabog ang punla. Yan guys. Yan guys, samahan nyo kami. Magsasabog na ho ng punla. Ako ay tutulong ng paghakot. Naiwan ko ang timba. Wait lang. Babalikan ko ang timba. Panghakot ho. Panghakot ho ng palay. Ito. Ang timbang ito. Lalagyan. Yan ho mga kamagbubukid. Masabog na ho kami. Nasabog na nga ho sila ng punla.
Tutulungan ko. Yan ho, kamagbubukid. Ako ho ay tutulong dyan ng paghahakot. Hahatidan ko ho ng binhi sa timba yung nasa bug para hindi na ho siya bumalik-balik. Pero sa sobrang init nga ho ay ako ay naghihintay sa tabi. Pag malapit na, saka ako na lang binibigyan. Ganon. Yan nga pala kung aming punla na yan ay RC218. Yan. Ganyan ho ang buhay ng farmers. Ang buhay ng magsasaka. Buhay probinsya. Bago maging kanin na kinakain. Maraming hirap ang pinagdadaanan, pati loob ng mata may putik. Yan ho ay magkabilang dulo ay may binhi. Yan, may binhi ho doon sa kabilang side na yon at meron din ho din sa kabilang side. Para kapag doon na ho malapit, doon na ho kukuha. Kapag di naman ho sa kabilang are, malapit, din rin ho ako kukuha. O yung nagsasabog para ho malapit ang pagkuha nila. Yan, ako ay nagsasalin dyan muna sa timba. At dadalhin ko doon sa nasabog na yon. Dahil ang lola nyo ay sobrang init, ay panay muna ang tigil. Pag malapit na, saka ako na lang sinasalubong. Yan, dahil nainip na ho, ang dadalhan ay siya na ang dumais sa nagtatakal at mabagal daw. Dahil nga sobrang init, pahinga-pahinga muna ang lola niya. Tamang tanaw muna at tingin-tingin sa dalawang nagsasabog. Yan, dahil naawa ng lola nyo at pabalik-balik na ho ang nakuha. Ako na ho ang nagdala para magsalin sa kanyang timba. Ang hirap ho ng mahirap. Ganyan ho ang dinaranas sa bukid. Yan ho guys, mga kamagbubukid, dahil yan ho ay malapit ng mayari. Matapos ako ay uuwi muna at kukuha ng tubig na malamig. Para mapainom ng tubig na malamig ang magsasabag. Hiyaw pa, dalang tubig. Ako ay uuwi ho muna at mainom. At talagang sa kainitan ng panahon ng inyong kamagbubukid ay uhaw na din. Dadalang ko pati ho ng tubig yung dalawang nasabog na iyon.